According po sa mga balita, mga kapatid, because of the ongoing issue na nagaganap po sa ating Senado, because of the division that's happening sa ating Senate, ang pinaka nakaapektuhan daw po dito ay yung mga trabahador inside of it. Naiipit hindi lamang po yung kanilang trabaho, kundi pati yung kanilang mga sahod. At dahil po dito, mga magulang at kapatid, bilang tugon si Senator Alan Cayetano, who claims that he is the Senate President, reach out doon po sa isang senator na ang pangalan ay si Win Gatchalian to make a compromise. Mind you, these two senators are claiming that they are the Senate President. At nung nag-reach out itong si Senator Alan Cayetano kay Win Gatchalian, he proposed this idea na baka kung pwede magkaroon ng compromise. Ang gagawin, magpapadala sila ng letter kung saan both of them will sign it. Pipirma sila nang sa ganon ma-resolve yung issue na pinagdadaanan ng mga employee inside the Senate. Unfortunately, mga magulang at kapatid, si Senator Win declined the proposal. Tinanggihan niya po na magkaroon ng pirmahan na sila dalawang pipirma para hindi magkaroon ng problema. Kasi para sa kanya, kapag siya'y nag-agree na dalawa silang pipirma, it is like ina-agreehan niya o parang kinikilala niya pa rin na itong si Senator Alan ay lehitimong Senate President, which is para sa kanya, hindi na siya yung Senate President. Sa makatuwid, mga magulang at kapatid, Senator Alan tried to compromise, pero Win Gatchalian, on the other hand, refused to do so. Hindi po siya nakipag-kompromiso. At mga kapatid, the reason I'm talking about the term compromise is because yung terminology na to o yung tema na ito ay makikita rin natin dito sa ating text na binabasa. If you have your Bible, kindly read it with me again dito po sa John chapter 6 verse 52 to 59. Babasahin lang po natin para mas maging familiar po tayo. Sabi po ng salita ng Panginoon, kaya't nagtalo-talo ang mga Hudyo na nagsasabing, paano ibibigay ng taong ito ang kanyang katawan para kainin natin? Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kainin nyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sapagat tunay na pagkain ng aking katawan at totoong inumin ang aking dugo. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y mananatili rin sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng buhay na Ama at nabubuhay ako dahil sa Ama, ganun din naman ang kumakain sa akin ay nabubuhay din dahil sa akin. Ito ang tinapay na mula sa langit, hindi tulad ng kinain na inyong mga ninuno na namatay. Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ito ang mga sinabi niya nang siya'y nagturo sa bahay pulungan ng mga Hudyo sa Capernaum. Ang Diyos po ang nagpala sa kanyang salita. Sa unang tingin, mga magulang at kapatid, it seems like yung nilalaman po ng ating passage sa umagang ito na pag-aaralan ay repetition lamang ng mga passage na ating pinag-aralan last week. Yun po yung mapapansin natin. At after all, kung titingnan natin maigi, we will eventually see na same scenario is playing out. Parehas lang po yung nagaganap. Sa unang verse pa lang, nandun na yung makikita natin yung repetition kasi ipinapakita na ito na yung mga tao, again, hindi na naman naging maganda yung tugon sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon. In fact, according to verse 52, nagtalo-talo sila. It is because para sa kanila yung mga sinasabi ng Panginoon, it sounds ridiculous. And then afterwards, makikita natin na after nilang magtalo-talo, Jesus responded. Tumugon na naman ng Panginoong Jesus at doon sa kanyang tugon na ipinapakita sa atin ng text, mga magulang at kapatid, makikita natin na para bang inuulit lamang ni Jesus yung mga bagay na nasabi niya na sa mga previous passages na ating nabasa. Kasi remember, ang paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon dito, siya yung tinapay ng buhay. At kailangan siyang kainin yung kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo upang ang mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And with that being said, the question today is this. Kasi ito po yung nakikita natin, parang repetition lang.
The question today is this: ang nilalaman ba ng passage na ito ay restatement lamang o repetition lamang ng mga bagay na sinabi ng Panginoon? O is this something more? Ito ba ay repetition lang or is this something more? At sa umaga pong ito, mga magulang ko at kapatid, as you listen to what I'm going to propose this morning, igigiit ko na ang nilalaman ng passage na ito ay hindi lamang isang repetition ng mga bagay na sinabi ng Panginoon. Para sa akin, as I study this, mga magulang ko at kapatid, as you study this passage, makikita mo na hindi lang ito basta repetition. But at the same time, mga magulang ko at kapatid, hindi rin naman ito isang panibagong subject na ipinapahayag o tinuturo ng Panginoon. Hindi siya repetition, pero hindi rin naman siya bagong subject. Hindi siya repetition at hindi siya bagong subject. Ano ito? What I would say is this: ang nilalaman ng ating passage na ito sa umagang ito ay pagpapalawak o pagpapatindi o pag-i-intensify ng Panginoon sa mga katotohanang ipinahayag na niya. At ito po, mga magulang ko at kapatid, ay explicitly makikita natin when He used the word truly, truly. Imagine, nasabi niya na yon, tapos sinabi niya naman ngayon with the addition of the phrase truly, truly. Mga magulang ko at kapatid, that phrase alone is actually a manifestation ng katotohanan na pinapalawak at pinapatindi pa ng Panginoon yung mga bagay na sinabi niya na. Ibig sabihin, mas lalo niya pang binibigyang diin. Mas lalo niya pang idinidiin sa kanila yung mga bagay na sinasabi niya. And this is actually very interesting, mga magulang ko at kapatid. Kasi if we will consider the context, maalala natin, mga magulang ko at kapatid, na ang sabi po ng Biblia, in-intensify niya yung kanyang argumento, in-intensify niya yung mga bagay na ito during the time na nagtatalo-talo na yung mga Hudyo. What I mean is, habang nagtatalo-talo sila, dahil sa sinabi ng Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, mga magulang ko at kapatid, instead of backing down, instead of watering down everything na kanyang mga sinasabi, imbis na pababawin niya yung kanyang mga sinasabi, imbis na para bang maghinahon siya sa kanyang mga sinasabi dahil nagtatalo-talo na sila, ang ginawa pa ng Panginoon, lalo niya pa itong iginiit. Lalo niya pa itong pinalalim. Yun po yung makikita nating nangyari dito sa ating text. And this is why I told you earlier na napaka-interesting ng passage na to. Kasi imagine, during the time na nagkakaroon na ng pagtatalo-talo, it could have been an opportunity for Jesus na palambutin yung kanyang mga sinasabi. After all, pwede niya i-consider, nagtatalo-talo na nga, nalilito na nga yung mga tao, tapos igigit ko pa, papalalimin ko pa yung sinasabi ko. Pwede niyang pababawin. Pero instead of doing so, ang ginawa ng Panginoon, lalo niya pa itong iginiit. Lalo niya pang pinalalim yung kanyang mga sinasabi. O sa Tagalog, imbes na palinawin niya o pababawin niya ang kanyang sinasabi upang mapahupa yung tensyon na nangyayari sa sitwasyon, mga magulang ko at kapatid, na makikita naman natin ginagawa niya every time he teach a parable, ang makikita natin, hindi niya yung ginawa. Instead, mas pinalalim niya pa nga. At mula po dito, mga magulang ko at kapatid, mula po dito sa ginawang ito ng Panginoon, this is where I will draw our message this morning. Ito po yung ating mensahe. Mensahe natin is this: the truth about Christ is a truth that we should never water down for the sake of being inclusive. O sa Tagalog po, ito yung mensahe natin. Ang katotohanan patungkol kay Kristo ay isang katotohanan na hindi natin dapat pinapababaw para lang mas maging katanggap-tanggap. That is the message that we have this morning. And kung babalikan natin yung mensahe, I use the word inclusive. Mga magulang ko at kapatid, yung ibig sabihin ng word na inclusive, ang ibig sabihin nito, masyadong welcoming o masyadong affirming. Para mas maintindihan natin, let me just give you an illustration. It's like being a doctor. Pag ang doctor po ay siyang inclusive siya o welcoming siya o affirming siya, ang ginagawa niya, every time na may papasok sa kanyang pasyente, even though malala na yung sitwasyon ng pasyente na yon, ang sasabihin niya, okay ka lang. Para lang hindi siya ma-offend, para lang hindi siya malungkot. Ang sasabihin niya doon sa tao na yon,
okay ka lang. And although that person, that doctor, will be appreciated sa umpisa ng mga pasyente niya, but in the long run, alam natin na hindi yun nagiging helpful sa kanya bilang doktor as well as sa kanya mga pasyente. Unfortunately, mga magulang ko at kapatid, itong behavior na to, pagiging inclusive, is something that we see every day in our culture. Nagkaroon ng welga yung mga rainbow. Anong ginawa nila? Binigyan ng sariling CR. People wanted to be included. People wanted to be welcome. People wanted to be affirmed. So anong ginagawa ng mga tao ngayon? Ayaw na nilang magsalita ng masama. Ayaw nilang mag-judge. Bakit po? Kasi sinasabi sa kanila, hindi kayo inclusive. And unfortunately, mga magulang ko at kapatid, isa pang malaking problema ay yung katotohanan na yung trend na ito ay napapansin na rin natin at nakakapasok na rin sa loob ng simbahan. And this is why we have people who are a part of the church na instead of telling their friends, the people around them, ng katotohanan, ng kanilang tunay na kondisyon, ng mali yung kanilang paniniwala, anong ginagawa ng mga church people ngayon? Hindi na lamang nagsasalita. Bakit po? Kasi ayaw nilang magduda yung mga kausap nila ito, ayaw nilang masaktan o ayaw nilang ma-offend. The thing is, mga magulang ko at kapatid, namumuhay tayo sa isang henerasyon kung saan ang mga tao sa paligid natin ngayon ay naniniwala sa mga katotohanan ng kanilang paniniwalaan simply because yun ang katotohanan na gusto nila. Napansin niyo po ba yun? Yung mga tao ngayon, yung pinaniniwalaan nila, eto. Pag tinanong mo, bakit yung pinaniniwalaan nila, sabihin nila, yun yung gusto ko eh. Para sa akin, yan yung gusto ko. Diyan ako agree. Kahit na mali, kahit na walang basihan, pero dahil yung kanilang pinaniniwalaan, yun yung gusto nila paliwaan, para sa kanila, yun na yung katotohanan. And it doesn't matter to them kung yung katotohanan na kanilang pinaniniwalaan ay laban sa sinasabi ng salita ng Diyos o hindi. Kasi para sa kanila, ang mahalaga, yun yung katotohanan na prefer o gusto nila. Mga kapatid, I hope you see na ang ganong klase ng paniniwala ay isang malaking problema. Napakalaki ng problema pag ganon yung mga tao. But the bigger problem is this. Kapag tayo mga Kristiyano, nakikita natin yung mga kaibigan natin na ganon tapos pinapabayaan lang natin sila. Napakalaking problema pag tayo mismo nananahimik lang kahit na ganun sila. Kasi instead of being honest to them, instead of standing firm sa sinasabi ng salita ng Diyos, most of the time, ang ginagawa natin, mga magulang ko at kapatid, is we try to please these people pa. Ayaw natin sila masaktan, ayaw na sila ma-offend. And our reason for doing this, bakit natin to ginagawa? Kasi we want them to feel welcome. We want them to feel affirmed. Ayaw nating ma-feel bad sila or ayaw nating ma-confuse sila. O sa makatuwid, ayaw natin silang ma-offend o magalit sila sa atin. But in doing so, hindi natin napapansin, mga magulang ko at kapatid, yung desisyon na yon, we should be cautious about it. Kasi although what we are doing may seem like nice, mukhang mabait tignan, it could be possible, mga magulang ko at kapatid, na ang rason kung bakit mo ginagawa yan ay hindi dahil gusto mong maging mabait, kundi dahil gusto mo lang silang matuwa sa'yo. And there is a big difference. Kasi when we do that, we fail to realize, what we fail to realize is this, ang ginagawa natin, tinotolerate natin sila. And whenever we tolerate people, we stop becoming a servant of God. And instead, we start becoming a servant of men. That is the greatest problem. At kaya naman, this morning, napakahalaga, mga magulang ko at kapatid, ng mensahe natin sa umagang ito. Because it reminds us of what our ultimate priority should be. And that is the gospel. At kung yan ang ating priority, therefore, we should never compromise this for the sake of being inclusive. Especially, kung ang magiging paraan ay mawa-water down natin yung ating pinangahawakan.
Pero hindi ibig sabihin nito, mga magulang ko at kapatid, pwede na tayong maging mean sa mga tao na pwede na lang natin basta silang itama. That is not the point of the message that we have this morning. What I'm trying to emphasize this morning is this. Huwag nating pagaanin, palabnawin, o pababawin ang mensahe ng gospel as well as yung katotohanan sa salita ng Diyos para lamang tanggapin ng mga tao tayo. Para lamang tanggapin ng tao ang katotohanan na ito. Ibig bang sabihin nito, kuya, hindi pwedeng maging mababaw yung paliwanag natin sa gospel? Hindi po yung ibig ko sabihin. What I mean is, there is a difference between explaining it and watering it down. May pagkakaiba na ine-explain mo yung mabuting balita at pinapababaw mo yung mabuting balita para maging katanggap-tanggap. At yun yung sinasabi ko sa umagang ito. Huwag nating pababawin yung mabuting balita. Huwag nating pababawin yung salita ng Diyos para lang maging katanggap-tanggap sa tao. We should never water down the gospel or the word of God for the sake of being inclusive and for the sake na tayo ay tanggapin ng mga tao sa paligid natin. After all, Christ did save us not to please the people but to please God. And this is why, and this is what we can see from the example that Jesus gave us in our text this morning. Nakita po natin dito sa ating text na during the time that the people who are following Him are having a dispute, nagtatalo-talo na sila with one another. Instead na pababawin ng Panginoong Jesus yung katotohanan ay pinapahayag niya para lang mawala yung pagtatalo-talo, anong ginawa ng Panginoon? Jesus pushed through. Hindi siya nag-back down, hindi niya pinababaw. Or to be more precise, ang ginawa ng Panginoon, mas pinalalim niya pa nga. At mula sa ginawang ito ng Panginoon, this is where, mula sa ginawang ito ng Panginoon, at dito po sa, at instead na pababawin ako ito, ay pinahayag niya, to eliminate dispute, Jesus push through. And from our passage this morning, mga magulang ko at kapatid, dito po sa John chapter 6 verse 52 hanggang 59, dalawang importanteng bagay po yung pinapakita sa atin ng text na ito. Una, yung content ng katotohanan na hindi natin dapat kino-compromise. At pangalawa, yung karakter ng katotohanan na nagiging dahilan kung bakit hindi natin to dapat i-compromise. Tingnan po natin to isa't isa. Una, yung nilalaman ng katotohanan na dapat hindi natin kino-compromise. Sa John chapter 6 verse 52 to 58, for the sake of time, I will no longer read it. Bigyan ko na lang po kayo ng assignment na kayo na po magbasa, pero nabasa na rin naman natin 2 beses kanina. Pero sa John chapter 6 verse 52 to 58, mga magulang ko at kapatid, mapapansin natin doon na yung passage na yon ay maliwanag na pinapakita sa atin kung ano yung nilalaman o kung ano yung content ng katotohanan na pinapahayag ng Panginoon. At ano daw po yung content na pinapahayag ng Panginoon? According to Jesus, para yung mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang kailangan nilang gawin, kainin yung kanyang laman at inumin ng kanyang dugo. That is the content. Kung hindi nila gagawin yon, according kay Jesus, hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And according to J.C. Ryle, mga magulang ko at kapatid, sa kanyang komentary, patungkol sa mga verses na ito, ito yung isa sa pinakamahirap unawaing passages na makikita natin sa Bible. In fact, sa hirap unawain ito, mga magulang ko at kapatid, makikita naman natin nangyari sa mga tao na kausap ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Biblia, pagkatapos silang marinig yung mensahe ng Panginoon, nagtalo-talo sila. So, nahirapan silang unawain yung sinasabi ng Panginoon, and at the same time, tayo rin sa panahon natin ngayon, nahihirapan din tayong unawain kung ano yung ibig sabihin nito. And with that being said, let us try to understand kung ano ba yung ibig sabihin ng Panginoong Hesus when He told them na kailangan nilang kainin yung kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Mga kapatid, para maintindihan natin to, una nating unawain, ano ba yung hindi nito ibig sabihin? Let us start from there. Ano ba yung hindi nito ibig
sabihin. Mga kapatid, yung nilalaman po ng passage natin sa oras na ito ay hindi nangangahulugan na upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ay kailangan nating kainin ang katawan at inumin ang dugo ng Panginoon sa literal na paraan. After all, imposible na po yung magawa. We need to establish na hindi yun ang ibig sabihin to. Hindi literal na ibig sabihin ang mga bagay nito. Kasi surely, Jesus is not promoting cannibalism. Hindi siya nagpo-promote ng cannibalism. After all, mga magulang ko't kapatid, kung babalikan natin yung sinasabi, malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, alalahanin natin yung nangyaring agreement between Jesus and the person who is about to die on the cross of Calvary. Naalala niyo po yun? Yung kasama niyang namatay sa krus, that person didn't need to eat Jesus' flesh or even drink His blood para pangakuan at para i-welcome siya ng Panginoon sa paraiso. Hindi niya kailangan gawin yun. Yet, sa likod ng katotohanan na yun, mga magulang ko't kapatid, according to the Scripture, nagkaroon pa rin siya ng buhay na walang hanggan. Kasi, faith is enough. Nung nalampalataya siya sa Panginoon, nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan. And from that instance alone, we can establish the truth na when Jesus said everything na sinabi niya dito, na kailangan kainin yung kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo, that is not a literal thing. Hindi nila kailangan gawin yon in a literal manner. And considering all of this, the question today is this: ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon when He said na kailangan kainin yung kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo? According kay James Montgomery Boyce sa kanyang commentary patungkol dito, ang ibig sabihin daw po nito ng kanyang pagkain sa kanyang katawan at pag-inom sa kanyang dugo ay matatagpuan sa mga bagay na minsan nang ipinahayag ng Panginoon sa mga naunang verses bago ito. Kasi kung babalikan natin yung John chapter 6 verse 29, John chapter 6 verse 35 and 47, paulit-ulit niyang sinabi sa mga taong kanyang kausap sa text na ito na sila'y manampalataya sa Kanya. At pagdating naman po sa verse 35, tinawag niya naman po, at sa verse 40, tinawag niya naman po yung mga taong ito na ano po, na lumapit sa Kanya. At mga magulang ko't kapatid, kung i-consider natin yung mga verses na yon, that is the same thing na sinasabi ng Panginoon dito po sa verse na ito. That is the same thing. No, na para bang in a metaphorical way, sinasabi ng Panginoon, manampalataya kay sa akin, lumapit kay sa akin. That is what it meant when Jesus said na kailangan nilang kainin siya at panampalatayaan siya. Yun po yung ibig sabihin nun. But to be more precise, ginamit ng Panginoon yung pagkain at pag-inom so that He can actually tell them, He can actually clarify to them kung anong klase ng pananampalataya yung kanyang hinihingi. Kasi pag sinabi na manampalataya ka, napakadaling manampalataya, anyone can say na sila ay nananampalataya. But when He used the phrase na kailangan siyang kainin at kailangan siyang inumin, Jesus is actually showing them kung anong klase ng pananampalataya ang kanyang hinihingi. At alam naman po natin, mga magulang ko't kapatid, pag tayo ay kumain, ibig sabihin totoo natin ginagawa. At pag tayo ay kumain, after natin kumain, nagkakaroon yun ng resulta. And that is the thing that Jesus is actually saying in here. Ang sinasabi dito ng Panginoon, manampalataya kay sa akin ng totoo at ng mayroong resulta. Nang sa ganoon magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So ano po yung point na gusto kong makita natin dito? Ang nilalaman ng katotohanan ng pinapahayag ng Panginoon patungkol sa pananampalatayang nagliligtas ay ang pananampalatayang hindi nag-iisa. Hindi pwedeng sabihin na nananampalataya ka pero pananampalataya lang at wala na yung laman. Ang tunay na pananampalatayang nagliligtas, hindi nag-iisa. Lagi yang merong kasunod. Anong kasunod yan? Katotohanan at resulta. That is the point that Jesus is trying to make in this passage. At ito yung bagay na ayaw niyang i-compromise. Gusto niya makita ng mga tao na ito yung pananampalataya na hinihingi ko. At mga kapatid, napakahalaga po ng katotohanan ito because across the history, ito po yung katotohanan pinangahawakan ng mga reformers. The people who tried their best to preserve the teachings of the Lord Jesus Christ.
Alam niyo po ba na during the time na nagkakaroon po ng tension and misunderstanding patungkol sa paniniwala ng mga evangelical na faith alone in Christ alone upang ikaw ay maligtas? Alam niyo po yung sinong gumawa ng paraan upang maayos yung tension na yon? It is none other than the reformers, the Puritans themselves. Kasi nagkakaroon ng tension noon, sinasabi nila, so maliligtas ka, pananampalataya lang kahit walang gawa. Kahit hindi ka na pala gumawa ng mabuti, okay na lang, basta maliligtas ka lang. Yun yung paulit-ulit nilang sinasabi. At alam niyo po, ang ginawa ng mga Puritans to clarify this tension, anong ginawa nila? Inaral nila muli yung history, inaral muli yung Biblia. At isa po sa mga taong natagpuan nila, makakatulong sa kanila, ay yung successor ni John Calvin na si Theodore Beza. Si Theodore Beza, mga magulang at kapatid, kung naaalala niyo po, the first time nung pumunta po tayo sa SABC, siya po yung tinuturo noon. Yung Sunday school noon is about Theodore Beza. Si Theodore Beza po, mga magulang at kapatid, siya po yung naglinaw kung ano po ang ibig sabihin ng faith alone in Christ alone. At ang sabi niya po, yung pananampalatayang nagliligtas ay yung pananampalatayang hindi nag-iisa. Kasi yung pananampalatayang hindi nag-iisa, yung pananampalatayang totoo at merong resulta. Pag kumain ka, magkakaroon yan na resulta. It's either masasatisfy ka o mabubusog ka. And that is the same thing. Kung totoo ang pananampalataya mo, magkakaroon yan ng resulta. It is like a bread and drink. Pag ito ay na-consume natin, it will provide the result. At mga kapatid, this is the truth that we should never disregard. Especially since we live in a generation where a lot of people are actually professing na sila'y may pananampalataya kay Kristo. And it is during this time kung saan we need to be cautious. Kasi let us remember na yung tunay na pananampalataya ay hindi nag-iisa. May resulta ito at ito ay totoo. The question today is this: ito ba yung nilalaman ng katotohanang pinaniniwalaan mo? Do you believe that in order for you to be saved, kailangan manampalataya ka sa Panginoong Jesus? At yung pananampalatayang ito, dapat hindi nag-iisa. Another question is, ito din ba yung mensaheng ipinipreach kung saan nakikinig ka ng salita ng Diyos? Kasi baka mamaya, you are actually in a church, pero hindi ito yung mensaheng ipinapangaral. Tandaan natin, mga magulang ko at kapatid, yung mensahe na ayaw ng Panginoon na pababawin ay yung mensahe na tinutukoy ko sa umagang ito. So if you are in a church right now na ipinapahayag ang same message na pinapahayag ng Panginoon sa umagang ito po yung hamon ko. Hinahamon kita sa oras na ito na pasalamatan mo yung Diyos dahil pinireserve niya ang katotohanan ito nang sa ganun ay mapanghawakan mo. Imagine mga magulang ko at kapatid, 2,000 years ago, nabuhay ang Panginoong Jesus. Napakatagal na nun. Ito yung mensahe na kanyang pinapangaral. At hanggang ngayon, na-preserve itong mensahe na to nang sa ganun tayo maligtas. Pasalamatan natin ng Diyos patungkol sa bagay na yun. Pasalamatan din natin ng Diyos sa patuloy niyang pagkilos sa puso ng mga lingkod niya nang sa ganun patuloy nilang maipahayag ang katotohanan ito even though hindi laging magiging katanggap-tanggap ito sa mga taong pagpapahayagan nila. Aren't you glad that there are people even today na patuloy na nag-preserve at patuloy nagpapangaral ng katotohanan ito? At sa oras na ito, hinahamon din kita na suportahan mo yung ministeryo na kinabibilangan mo. Nang sa ganon, patuloy itong maipahayag na hindi lamang ikaw ang magbebenepisyo. Nagbebenepisyo tayo sa katotohanan ng ipinapahayag ng salita ng Diyos. At kung gusto nating hindi lamang tayo magbenepisyo, suportahan natin yung ministeryo na gumagawa sa atin ito. Suportahan natin ito sa magitan ng pakikinig. Suportahan natin ito sa pagitan ng pakikilahok. Pasuportahan natin ito sa magitan ng pag-iimbita ng ating mga kaibigan nang sa ganun makarinig din sila ng katotohanan. At higit sa lahat, mga magulang ko at kapatid, suportahan din natin ito sa magitan ng ating financial na paraan. Nang sa ganun, patuloy itong naipapahayag. Mga kapatid, sa panahon kung saan people are actually supporting a lot of charity to ensure that help will continually be given to those people in need.
Huwag nating i-disregard ang pagsuportang pinansyal sa mga ministeryo, especially if the church is preaching the same message that Jesus is actually preaching. After all, we know na ito yung klase ng church na inatasan ng Panginoon ay pahayag ang katotohanan ng magiging daan para sa kaligtasan ng mga tao. Alam niyo po, we can do a lot of support sa mga churches na tapat na ipinapahayag ang salita ng Panginoon. Isa po sa mga bagay na natutunan ko this week, I was so surprised, is because isa po sa mga bagay na naging conviction ko ever since I became a part of the Reformed Baptist Church ay yung katotohanan na ayaw ko nang makinig ng mga songs ng Hillsong, Elevation, Bethel at iba pang mga Christian groups na alam kong hindi prosperity gospel yung kanilang itinuturo. Ayoko nang makinig doon. But the problem is, hindi ko alam kung bakit ko dapat ituro yun. Kung bakit ko dapat pigilan yung mga kapwa ko. Si Mrs. ko, hindi ko po siya pinipigilan whenever she listens to it, although hindi na po siya nakikinig doon. Ang lagi niya pong pinapakinggan yung Sovereign Grace music. Hindi ko siya pinipigilan, pero nitong mga nakaraan, I was informed kung bakit hindi dapat sila pakinggan. Kasi alam niyo po ba, mga magulang ko at kapatid, every time we play those songs, every time we listen to it, nagkakaroon po sila, nasusuportahan po natin sila financially. And remember, these churches, Elevation, Bethel, Hillsong, lahat po yan, mga magulang ko at kapatid, mga Paul's Church po yan. Prosperity gospel po yung tinuturo niyan. So, unknowingly, sinusuportahan mo sila through money. Mas lalo mo pang napapalawak ang kanilang influence. And that is why, personally, mga magulang ko at kapatid, hindi ko na sila pinapakinggan. At kayo po, personally, you can actually support the true church by listening to their songs. So that kumikita sila, nang sa ganun, mas mapapalawak pa yung pag-impluensya nila at lalo pa nilang mapapahayag ang katotohanan. Every help, every support will be deeply appreciated not only because of the content of the truth. Mga magulang ko at kapatid, kailangan nila suportahan sila hindi lang dahil sa nilalaman ng kanilang katotohanan na pinapahayag, kundi dahil din sa karakter ng katotohanan na kanilang pinapahayag. And that is the second point that I have this morning. Yung karakter o kalikasan ng katotohanan na pinapahayag ng Panginoong Jesus. Sabi sa John chapter 6 verse 59, ito ang mga sinabi niya nang siya'y magturo sa bahay pulungan ng mga Hudyo sa Capernaum. So, gusto ko mapansin nyo dito, mga magulang ko at kapatid, looking at the text sa verse 59, makikita natin na ang sabi po nito, itinuro ng Panginoong Jesus ang lahat ng kanyang itinuro during the time na siya ay nasa sinagoga. At mga magulang ko at kapatid, from that verse alone, it actually implies to us na yung karakter ng katotohanan na itinuturo ng Panginoon Jesus ay hindi niya winowater down. Ay pinapakita nito na hindi natin siya dapat winowater down. Kasi it was preached during the time na sila ay nasa synagogue. This tells us na yung kabuuan ng pagtuturo ng Panginoong Jesus ay naganap sa lugar na ito. And this detail is very important kasi mula dito, it gives us the idea na yung character o kalikasan ng mensahe ni Jesus ay hindi lamang implied sa context na ito, sa context ng passage na ito, kundi malinaw na ipinapakita dito. Ibig sabihin, yung halaga ng mensahe ng Panginoong Jesus, hindi lang ngayon implied. Hindi tuwirang ibinigay, kundi tuwiran ng ibinigay dito sa passage na ito. After all, during that time, mga magulang ko at kapatid, tatandaan natin, yung mga sinagoga during that time, hindi lamang ito isang building. During their time, synagogues are actually the center of their worship. Parang sa panahon natin ngayon, ito yung church. Ito yung place kung saan religious instruction is also proclaimed. This is where they try to preserve yung kanilang religious tradition, and lastly, dito din binabasa at pinag-aaralan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. In other words, mga magulang ko at kapatid, yung sinagoga during that time, ito yung pinakamahalagang lugar para sa mga Hudyo kasi ito yung nagpapaalala sa kanila ng kanilang identity.
bilang mga pinili ng Diyos. Ibig sabihin, every time they enter the church, it is where their identity is established. Yet, dito po sa particular place na to, dito sinabi sa kanila ng Panginoong Hesus na unless kainin nila, unless manampalataya sila sa Panginoong Hesus, hindi sila maliligtas. Isn't that ironic? Na nandun ka sa place na pinapahalagahan mo kasi ito yung lugar na nagpapaalala sa'yo na ligtas ka na. Pero may tatayong tao sasabihin sa'yo, hindi ka pa talaga ligtas hanggat hindi ka nananampalataya sa akin. And with that proclamation, it seems like what Jesus is actually doing is telling them na even though sila'y mga Hudyo, even though napakayaman na kanilang tradisyon, even though may connection sila kay Moises, kung hindi sila mananampalataya kay Jesus, hindi pa rin sila maliligtas. And from that, mga magulang, pinapakita sa atin ito yung karakter o yung kalikasan ng mensahe ni Jesus. Ano po yung pinapakita nun patungkol sa mensahe ng Panginoon Jesus? Ito ay urgent at ito ay exclusive. Urgent dahil according kay Jesus, kung hindi sila maniniwala, kung hindi sila mananampalataya sa sinasabi niya, they will not experience salvation. Ito ay exclusive kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, kung hindi kayo maniwala sa akin, wala nang ibang paraan para kayo maligtas. Ako, hindi lang ako isa sa paraan para maligtas kayo. Ako lang yung paraan para kayo ay. That is why, exclusive. That is the character of the message. And from this, let me give this point. Ang mensahe ng Panginoon ay hindi natin dapat i-compromise o i-water down simply because apart from this truth, kung wala ang katotohanan ito, regardless kung gaano pa ito ka-offensive, people can never be saved. Yan yung dahilan kung bakit hindi dapat wino-water down, hindi dapat pinapababaw ang gospel. And this is why I was talking to a fellow servant of God nung nakaraan. Tinanong niya sa akin, sabi niya, napakataas naman ata ng paano kung yung tao naman ay mabait naman, hindi mo pa rin tatanggapin sa church kung hindi niya na-articulate, kung hindi niya naiintindihan yung gospel? Sabi ko, hindi ko pa rin tatanggapin. Kasi para sa akin, ganun kahalaga yun. I mean, people can be good without being a Christian. Na-establish na natin yung katanungan. Pero it is one thing to be good and it's another thing to be Christian. At hindi natin dapat yun wino-water down. And this is the reason, mga kapatid, kung bakit we should be thankful sa Panginoon. After all, pinakita ng Panginoon ang kaluwalhatian niya. Pinakita ng Panginoon ang kaluwalhatian niya not by being kind alone, but also by being true to us. Ibig sabihin, mas ma-appreciate natin ang Panginoon kasi hindi lang siya mabait. Totoo din siya. And isn't this the thing that we really need? Di ba ang kailangan natin ay yung magiging totoo sa atin? At ang pagiging totoong niyang ito ay malinaw nating makikita dito sa ating text, especially during the time na kahit nagtatalo-talo na yung mga tao, hindi sila nilambing ng Panginoon para lang mawala yung pagtatalo-talo. Rather, ang ginawa ng Panginoon, mas naging totoo sa kanila. At napakahirap nun, mga kapatid. The truth is, during the time na nagkakagulo na, it is much easier na mag-minor na lang. Di ba? Pag nagkakagulo-gulo na, parang mas madali na lang na maging mabait. After all, hindi na komportable But Jesus, knowing what He knows, He knew that the gospel ang isang bagay na hindi niya pwedeng i-water down o i-compromise. Kaya ang ginawa niya, He continued to tell the truth. Pero this doesn't mean na laging ganito ang Panginoon The truth is, if we look at the scriptures, makikita natin na may mga pagkakataon sa Ebanghelyo na kapag hindi nauunawaan ng mga tao ang Panginoon, kanyang nililinaw ang kanyang mga sinasabi. Ganito ang ginawa niya kay Nicodemo at ang babaeng Samaritana. Pero in this particular passage that we have, the scripture is showing us Jesus making a stand, and we should praise Him for it. Kailangan natin siyang pasalamatan at purihin doon. Pero aside from giving Him praise dahil doon, this particular behavior, pinapakita din sa atin at tinuturo din sa atin, mga magulang at kapatid, ang isang pinakamahalagang katotohanan. At ano po yung katotohanan na yon? May mga bagay na pwede tayong ikompromiso
pero hindi kasama dito ang mabuting balita. Marami kang pwedeng kompromiso, pero hindi mo dapat kinukompromiso ang mabuting balita. Pwede kayong hindi parehas ang pagkakaunawa sa tongues. Pwede kayong hindi parehas ang pagkakaunawa sa ibang bagay. Pero pagdating sa gospel, kailangan isa kayo. That is something that you need to realize. And this is applicable especially to those people na wala pang asawa ngayon. Kung hahanap ka ng mapapangasawa, make sure na parehas ang pagkakaunawa nyo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi kung dyan, hindi pa lang kayo agree, lalo kayong mahihirapan. Kailangan parehas, hindi mo pwedeng i-compromise ang mabuting balita. At mga magulang ko at kapatid, hindi lang natin to makikita mula sa Panginoong Yesus. Makikita din natin to sa buhay ni Apostol Pablo. Pag binasa natin yung 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23, I'm not going to read it anymore, but I hope you will read it in your own home. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23, makikita natin doon na mula sa example ni Apostol Pablo, makikita natin doon, mga magulang ko at kapatid, na si Pablo, kinumpromiso niya yung maraming bagay, pero hindi niya kinumpromiso yung mabuting balita. According to that verse, handang umangkop si Pablo, handang umangkop si Pablo sa maraming bagay, pero hindi niya kayang i-water down ang mabuting balita. He was willing to adapt methods, customs, at maging ang kanyang personal preference. Lahat para sa mabuting balita. Pero pagdating sa gospel, mga magulang ko at kapatid, he was willing to fight anyone. In fact, he was even willing to fight even an angel pagdating sa gospel. Sa Galatians chapter 2 verse 5, sabi niya, "Subalit hindi kami sumuko sa kanila kahit isang saglit, sapagkat layunin naming maingatan ang katotohanan ng ebanghelyo para sa inyo." Pansinin niyo po si Pablo. Wala siyang desire na i-compromise yung mabuting balita. And this is an evidence na pagdating sa gospel, hindi ito isusuko ni Pablo. And if we look at other verses, makikita natin na he was even willing to fight an angel kapag binago nila ang katotohanan ng gospel. Mga kapatid, these examples shows us na ang gospel ay non-negotiable. And this is the reason kung bakit, di ba, ang title ng mensahe natin sa umagang ito is the non-negotiable truth of Christ. Kasi pagdating sa gospel, non-negotiable. Hindi ito dapat kino-compromise. At dahil po dyan, ito po yung paniwala. At hindi po ito dapat compromise, hindi lamang And the rason kung bakit hindi dapat negotiable ang gospel is because kapag binawasan o pinababaw natin ang katotohanan patungkol kay Kristo, for the sake of being accepted and affirmed, hindi lamang natin binabago ang mensahe nito, inaalis din natin ang pag-asa ng tao para sila ay maligtas. Pag binago natin ang gospel, pag pinababaw natin ang gospel, inaalisan natin ng tanging pag-asa yung mga tao para sila ay maligtas. At dahil dyan, ito po yung panawagan ko. In a time wherein pragmatism is so prevalent, nananawagan ako sa bawat isa nandito. Let us not water down the gospel para lamang makita ang resulta na gusto nating makita. Whenever we invite a friend, kung hindi mo kayang ipaliwanag ng gusto yung gospel, huwag mo nang ipaliwanag ng tuluyan kaysa mapababaw mo. Imbitahan mo na lang siya sa church. But wag ka namang manatiling mababaw yung pagkakaunawa mo sa gospel. Make sure na ito yung inaaral mo. Aralin mo ng gusto yung gospel. At wag nating pababawin ito para lang makita natin silang nagsisimba. Mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa proseso ng Panginoon. Let us trust that the truth of the gospel, offensive man ito, hindi man ito katanggap-tanggap, pag ito'y pinahayag natin at kumilos ang Diyos sa kanilang mga puso, they will be saved. In a time kung saan it's much easier to please people than to tell them the truth, nananawagan ako sa bawat isa to pray and ask the Lord for courage to confront them. Nananawagan din ako sa inyo sa umagang ito to be a servant of God rather than to be a servant of men. Even when in order to do this, kailangan maging uncomfortable.
And during the time kung saan it is easier to get involved sa isang church na hindi naman mahigpit sa bagay na ito, mga kapatid, huwag nating hayaan na doon tayo manatili. Ayoko dyan kasi higpit-higpit nila dyan sa gospel. Puro gospel ang pinag-uusapan dyan. Mga kapatid, huwag kang papayag na ganun. It is better to be inside the church na ang gospel ang priority kaysa hindi gospel ang priority. Let us go to a church kung saan hindi kinukompromiso ang katotohanan patungkol kay Kristo. And as I close, as we proceed to another week, nawa ang maging pag-asa natin ay hindi ang ating lakas o kakayahang magpatuloy. Nawa ang pag-asa natin ay ang Diyos na hindi tayo kukonsintihin. Nawa, pagpasok ng panibagong linggo, June 15 bukas and onwards, ang pag-asa natin hindi matatagpuan sa pera natin o sa mga kamag-anak natin, kundi sa Diyos na kailanman hindi tayo kukonsintihin. Isang Kristo na hindi tayo ipapamper para lang makomfort lamang, kundi isang Kristo na willing tayo i-offend kung ang kapalit nito ay ang ating kaligtasan. Pasalamatan at purihin natin ang pangalan niya. At para po sa mga taong nandito na hindi pa kinikilala ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nakikiusap ako sa sa oras na ito. Lumapit ka sa Kanya. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan at kilalanin mo si Hesus at ang Kanyang ginawa bilang tanging paraan upang ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. At para naman po sa mga tao dito na kilala na ang Panginoong Hesus, kinikilala na siya. I pray that the good Lord would continue to remind you of the glory na meron siya sa magitan ng Panginoong Hesus at sa magitan ng Kanyang ginawa. Tayo po ay magpasalamat. Dakilang Diyos, sa aming amang banal, marami pong salamat.